God is good. And all the time, muli po ay isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Cute. Di po ba? Cute, cute na cute pa rin. Amen? Ako po ba? Cute pa rin. Amen. Ang mabuting balita po na atin pong natunghayan ay isang paalala sa atin tungkol sa tanda ng panahon. Isang talinghaga na senyales ng muling pagdating ni Jesus. Kung sa pamamagitan ng salita naganap ang paglilihi ng isang birhen sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus, ganon din sa pamamagitan ng salita nagkaroon ng kaligtasan ang mga tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus at nagbigay naman ng pag-asa sa lahat ng muli niyang pagkabuhay. Napakapalad po natin na ang salita ni Jesus ay nakalagay sa ating mga ebanghelyo. Ang salitang iyon ang dapat na tiyak na pundasyon ng ating buhay. Sa mga bagyo pong hinahampas po ang ating mga tahanan, sa mga bagyong hinahampas ng karagatan ang ating mga tahanan, ang salita ng Diyos ang ating dapat na angkla o yung parang anchor na pumipigil sa atin upang tayo ay matangay. Mabilis magbago ang buhay, di po ba? Lalo na po ngayon na panahon na ng panahon ng technology kung saan ang bilis ng facing ng buhay, di po ba? Ang bilis magbago. Yung kamukha po ng pagbabago, minsan nagbabago yung ugali natin dahil nababago yung estado natin sa buhay. Nababago din yung ating mga katawan, tumataba, pero yung muka, maganda pa rin. Di po ba? Nababago din yung ating mga pananaw. Di po ba nakadepend tayo sa technology. Di po ba? Mabilis magbago ang buhay. Maaari din po na yung pagbabago sa ating buhay, maaaring positibo, mahirap, at masakit. Di po ba? Maaaring magkasakit ng malubha ang isang miyembro ng pamilya. Maaaring magkaroon ng problema sa pananalapi. Minsan, ang problema sa pananalapi ay nagiging dahilan o maaaring lumikha ng matinding pagkabalisa o takot. Yung pagpapalit ng trabaho, di po ba? Minsan yung ating mga anak, dati andito lang kasama natin. Pag nagkaroon ng nakatapos, nagsipag-graduate, nagkakaroon ng hanap buhay sa malalayong lugar, nangingibang bansa, di ba? Lumilipat ng lugar, hindi madali sa mga magulang. Hindi madali sa katulad sa kung may asawa na, hindi madali sa asawa. Kung yung asawa ay mangingibang bansa, mangingibang bayan. Minsan, may mga anak din po tayo na tumatambay sa maling grupo, sa maling relasyon, sa maling bisyo. Tinitiyak po sa atin ni Jesus na mayroong isang totohanang palagi nating maaasahan. Sinasabi po na ang langit at lupa ay maaaring lumipas, ngunit ang aking mga salita, ang aking pag-ibig, ay hindi lilipas kailanman. Maaaring may kaibigan ka na nagbago ng ugali. Maaaring may kaibigan ka na binigyan mo ng buong pusong pagtitiwala, ngunit dumating din ang panahon na nagkasira kayo. Mayroon ding relasyon sa mag-asawa na maganda yung umpisa, ngunit dumating din yung panahon na nagbago ang bawat isa. Nagkahiwalay, nagkasira. Ang daming nagbabago. Ang daming pwedeng magbago. Sinasabi nga na ang lahat ay maaaring lumipas marahil sa mag-asawa na nagkaroon ng pagkakahiwalay, lumipas siguro yung kanilang pag-ibig. Lumipas kaya yung tiwala nila? Lumipas kaya yung pagmamahal na dati sinumpaan nila? Diba, ang bilis magbago. Ngunit,
Kapag ang ating buhay daw ay mahirap, masakit, o nakalilito, si Jesus ang palagi nating tawagin. Si Jesus ang kasama natin sa araw-araw. Ibinubuhos niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya, ang kanyang lakas sa ating lahat. Hindi niya tayo pinababayaan at lalong hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa mga pagkakataon na tayo nakakaramdam ng pagbabago sa ating kapaligiran, dapat nakakapit tayo sa salita ng Diyos. Ang pinanghahawakan natin na ang Diyos nandyan sa ating buhay, hindi nagbabago. Kung yung Diyos pinagtsatsagaan tayo, bakit hindi natin pagtsagaan yung mga kaibigan na mahirap mahalin at unawain? Yung mga kasama sa bahay na mahirap unawain? Yung mga kabiyak ng puso na kung minsan mahirap ding unawain? Alam niyo po, ang panuntunan ko, kaya po ako ay matyaga sa lahat ng bagay, magang ito'y sa relasyon, sa kaibigan, sa asawa, sa anak, sa mga kapatid. Ang akin pong palaging iniisip, kung ang Diyos pinagtsatsagaan lang ako, bakit naman hindi ako magtsatsaga sa mga taong ibinigay sa akin ng Diyos upang makasama ko sa araw-araw? Amen po. Kung tatahakin natin ang landas na ipinakikita sa atin ng Panginoon, salita ni Jesus, hinding-hindi po tayo maliligaw. Ito ang hindi mawawala kailanman, ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Pinapatunayan po na sa lahat ng pagkakataon at kaganapan, salita ng Diyos ang tanging nating maaasahan at masasandigan. Sa mga pagkakataon na binabagyo at puro unos ang ating buhay, hindi ba saan tayo nakakaramdam ng kaginhawahan, ng kapayapaan at ng pag-asa, kung hindi sa salita ng Diyos na iniwan niya sa bawat isa sa atin? Isang napakalaking biyaya at konsolasyon na anuman ang mangyari at kailanman, tinitiyak sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan. Sa Mateo chapter 28 verse 20 at sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot pagkat ako'y sumasa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw. Sa atin pong patuloy na pagninilay, patuloy po nating pag-aralan ang ating mga sarili. Tayo po ba ay nagiging huwaran ng lakas ng loob at pagtitiwala sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos? O tayo po ay nakapagpapalayo o nakapagpapahina ng pagtitiwala at paniniwala ng ating kapwa? Hamon po sa atin ng Ebanghelyo, palagi po nating suriin ang ating sarili. Sa atin pong mga kilos, sa atin pong mga pananalita, nagiging huwaran ba tayo ng lakas ng loob at pagtitiwala sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos? Muli mga kapatid, tayo ay yumuko. Hingin natin ang grasya at biyaya ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.